Ayan. Ringan na to. Wala pang mga tornilyo pero matibay naman. Ayan. Ayan, nalagyan na siya. Bukas lalagyan naman dito sa side na to. Pinatatapos lang yung palitada rito. Baka siguro magawa na rin to bukas. Ayan. Pinapalitadahan natin yan sa labas. Kaya tingnan natin kung ano nangyari. Tapos na rin pala. Tapos na yung palitada dito sa labas. So kung sakali man yung kay Marlon na lang sa gilid niya. Tapos ito. Ayan. Buhay na halos lahat. Ito na lang bintana. Ang hindi pa natatapos gawin. Ito nga sa bintana dito. Ayan. Ito ay mukhang kinapalampa nila. Ito na lang bintana na ito gagawin pa. Pero at least meron akong sahig dito. Hindi na masyado mahirap maglakad. Tapos ito yung bintana ni Marlon. Tsaka ito sa kabila. Aasintahan natin to. Bali gagawin natin dito ang diskarte. Yung mga gamit tingin ko maganda na dito muna ilagay sa area na to. Dahil mas maluwag dito kumpara dun sa kabila. Tapos asintahan. Ngayon, pwede rin naman na iiwas na lang sa loob para at least nasa loob na siya. Hindi na masyadong magulo. Ayun. Tapos ito, pwede na si Tetel mag-division dito. Kahit na wag muna siya magawa rito, mag-division lang muna siya rito. Yung sinabi ko sa kanya na may linya rito, ito yon. Yung guhit na yan. Yan, pero ang pader niya ay baka nandito sa gitna na to. Kasi sabi ko sa kanya, gusto ko yung pintong pabukas palabas, dapat medyo tutupi pa ganito ng kaunti. Para yung wheelchair, hindi makakasagabal sa kanya yung doorknob ng pinto. Tapos, baka hanggang dito siya. Itong duktungan na to. Ayan, division yan. Hanggang dun sa taas. Yan. Tapos ito, ang kisame nito ay nakadikit sa bubong. Yung pinaka, yun yung bakal na paganon. Yan na yung pinaka height niya. So, ang gusto kong mangyari, yung bubong, ang kisame niyan, nakadikit dyan. Tapos, pag ito na divisionan, itong kapantayan na ito, yan, division na yan. Ito susundin kasi niya Yan, susundin niya yan. Yan, division yan Yan, yung kapantayan niyan, hanggang dun sa taas, yun lang ang may kisame, tsaka yung nasa loob. Itong sa labas, bababa yung kisame na yan. Bababa siya. Yung sinabi ko na ang dapat na height yung nandun sa pinakamababang area na bakal. So, same height lang yung kisame nito na nandito hanggang dyan. Hanggang dito. Sakop din to. Yan, ito. Yan. So, kisame na yan. Okay lang sa akin na nakisamihan nyo kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakapaglagay ng kisame sa second floor. Dito sa area na to. Pero ito, lalagyan ko ng kisame yan. Kasama yan sa budget ko at mainit yan. Ito yung kwarto. Tingnan natin. Nagdanan dito. So, sinarado na nila. Yung mga gamit nandun sa taas. Ayan. At least, unti-unti nabubuo yung plano. Ito. Ayan.
Yung mga kahoy na yan, magagamit ko pang gawa ng mga maliliit na cabinet kung saan saan. Kasi may mga lalagyan talaga ng cabinet. So ito, plastic na to. Bago ako maglagay ng vinyl, iaano ko to, isi-secure ko to ng, pwedeng lagyan ko na lang siya ng ang tawag dyan, sealant. Pwede yung sealant na puti, yung ginagamit sa salamin para walang tatagas sa tubig sa ilalim. Kasi pag nilagyan na siya ng vinyl, yung mga singit-singit ng vinyl kasi duktong-duktong yon, may ipon yung tubig sa ilalim nun, baka tumulo pa sa ilalim, magsimula pa ng kalawang. So, iiwasan ko yon. Tapos itong area na to, sisimentohan yan. Pero kaya hindi pa yung ginagawang ganyan dahil ang plano, yung tiles medyo itataas ng kaunti para yung wheelchair ni Lele makakadaan pa rin. So, yun. Ganon din dito. Magta-tiles din dyan. Tapos, meron akong biniling waterproofing na na asphalt. Waterproofing para dito sa deck na to. Tsaka sa CR. Para kung sakali, maliligo man, mag-CR man, mabasa man ng CR, hindi tatagas ang tubig galing sa loob. So, yun ang ko doon. Concern ko doon. Yan. Konti na lang. So, ito, kaya siguro hindi pa ginagalaw ni Tetel to kasi inuna niya muna dito dahil ang gusto siguro mangyari ni Tetel, makita niya muna para makapag-division na siya. So, ito yung ginamit natin na pang flooring. So, ang kapal niyan. Tsaka plastic siya. Matigas. Tigas na klase ng plastic. So, kahit lundagan mo siya, ganyan yung siwang niya sa ilalim. Wala pang tornilyo. Pero, pag lundagan mo siya, walang sayaw yung sahig. May firecrackers pa sa kabila. So, yun. Kanina, sabi nila nakapag-asinta na daw. So, yun, nakapag-asinta na dun sa ilalim. Sa pinto. Sabi daw niya, 90 daw eh. Pero ang usapan namin ni Tito Gerald, 1 meter ang gusto ko maging lapad ng pinto. At sliding siya. So, gusto ko ganun. Ayan. Ito ay nailapat na yung mga lupa. Bali, bukas, yung panambak nandun na sa garahe, hahakutin na lang dito. Pag-usapan na lang bukas kung sino hakot kasi kulang daw sa tao dahil lahat may ginagawa. So yun, para minamadali na matapos, malaki pa siyang trabaho kasi. So yun.